tatay papunta sa burol ngayong umaga? At bakit tila may lihim siyang itinatago? Habang pinagmamasdan ni Toto ang kanyang tatay, napansin niyang may kakaiba sa kilos nito. Parang may hindi magandang nangyayari. Ngunit, bakit kaya hindi siya sinabihan? Isang tanong ang bumabalot sa isipan ni Toto. Ano kaya ang nangyayari? Si Toto ay isang batang lalaki na laging kasama ang kanyang tatay tuwing mag-aalaga ng mga tupa sa burol. Ngunit ngayong umaga, habang nagmamadali silang umakyat sa burol, hindi niya maiwasang magtaka. Bakit tila may alalahanin si tatay? Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagmamadali? May kinalaman kaya ito sa mga tupa? Pagdating nila sa burol, nakita ni Toto ang kanyang tatay na lumingon-lingon, na parang may hinahanap. Ngunit ang tanong, bakit hindi siya sinabihan ng kanyang tatay? Anong nangyayari? Habang nasa burol, napansin ni Toto na may isang tupang nawawala. Tay, bakit hindi natin kasama si Puti? Tanong ni Toto. Tinutukoy ang kanilang paboritong tupa. Biglang tumigil si tatay at napabuntong hininga. Anak, Simula niya. may dapat kang malaman. Kaninang madaling araw, si Puti ay nawawala. Pinilit ko siyang hanapin, pero hindi ko siya makita. Nagulat si Toto. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, Tay? Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Paano kung hindi na nila mahanap si Puti? At bakit tila may lihim pa si tatay? Ano ang hindi niya sinasabi? Habang patuloy silang naglalakad, naramdaman ni Toto ang kabigatan ng sitwasyon. Hindi lamang simpleng paghahanap ito ng nawawalang tupa. May paparating na bagyo at kailangan nilang mahanap si Puti bago ito dumating. Kailangan nating bilisan, Toto. Sabi ni tatay habang nagmamadali. Ngunit sa kanyang isipan, nagtatanong pa rin si Toto. Bakit tila may ibang iniisip si tatay bukod kay Puti? Sa kanilang paghahanap, napansin ni Toto ang isang bagay na lalong nagpaigting ng kanyang takot. Mga bakas ng paa na papalayo sa burol. Tay, sino ang dumaan dito? Hindi ito bakas ng hayop. Sabi ni Toto. Biglang nanlaki ang mga mata ni tatay at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Toto ang takot sa mukha ng kanyang ama. Anak, may dapat kang malaman. Sabi ni tatay sa mababang boses. Baka hindi ito basta pagkawala ng tupa. May narinig akong kwento tungkol sa mga magnanakaw ng hayop sa kabilang baryo. Biglang naramdaman ni Toto ang isang panginginig sa kanyang laman. Hindi niya akalain na ang simple nilang buhay sa burol ay mauuwi sa ganitong sitwasyon. Tay, ano ang gagawin natin? Baka nga totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa mga magnanakaw. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumakas, ngunit nakita niyang hindi nagpapatalo si tatay. Anak, huwag kang matakot. Kailangan nating maging matapang para sa mga tupa. Pero higit pa riyan, kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Alam kong makakahanap tayo ng paraan. Sabi ni tatay habang inihanda ang isang kahoy na pamalo, sakaling kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang patuloy silang naglalakad, isang ingay ang kanilang narinig mula sa kagubatan. Parang may gumagalaw sa pagitan ng mga puno at napahinto si Toto. Tay, narinig mo ba yon? Ano kaya yon? Suminyas si tatay na maging tahimik at dahan-dahang lumapit sila sa pinagmula ng ingay. Habang papalapit sila, nakita nila ang isang maliit na kubo at sa loob nito may mga lalaki na tila nag-aaway. At doon, sa isang sulok ng kubo, naroon si Puti, nakatali. Napahinga ng malalim si tatay. Anak, ito na ang pagkakataon natin. Kailangan natin kumilos ngayon para mailigtas si Puti bago pa nila tayo mapansin. Gamit ang buong tapang, si tatay ay mabilis na kumilos.
Pumasok siya sa kubo habang walang kamalay-malay ang mga lalaki sa kanilang pagdating. Habang abala sila sa pagtatalo, dahan-dahang nilapitan ni Tatay si Puti at pinakawalan ito. Ngunit biglang tumigil ang mga lalaki at napansin sila. Sa isang mabilis na sandali, inilabas ni Tatay ang kanyang pamalo at handang ipagtanggol si Toto at si Puti. Pero bago pa man lumala ang sitwasyon, isang malalim na boses ang sumigaw mula sa labas ng kubo. Ano ang ginagawa niyo rito? Dumating si Lolo, ang ama ni Tatay, dala ang kanyang tungkod. Alam niyo bang walang magnanakaw ng tupa dito sa baryo ko? Ang mga lalaki ay biglang natigilan at walang pag-aalinlangan silang sumuko sa takot. Kilala si Lolo sa baryo at hindi nila kayang labanan ang kanyang autoridad. Nailigtas nila si Puti at bumalik sa kanilang tahanan na ligtas. Habang sabay-sabay silang kumakain ng adobo at sinangag, ramdam ni Toto ang init ng pagmamahal ng pamilya at ng kanilang komunidad. Tay, tama ka. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng tupa, kundi sa dami ng kaibigan at pamilya na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa pagtatapos ng araw, natutunan ni Toto na hindi lahat ng problema ay kailangan harapin ng mag-isa. Minsan, ang tunay na tapang ay nasa pagtitiwala sa iba at sa pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa na kahit gaano man kabigat ang sitwasyon, laging may paraan para malampasan ito. Mga bata, ano ang natutunan ninyo sa kwentong ito? Kung ikaw si Toto, ano kaya ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Paano mo mai-apply ang aral na ito sa iyong buhay? I-share ninyo ang inyong sagot sa comments at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tapang at kabutihan.